Ganap nang nawasak ang yabang at dangal ng maalamat at makapangyarihang magkakambal na Baskerville, bagbog sarado sila, may tali sa bibig, at nakagapos sa mabibigat na kadena ng bakal na ginagamit sa mga alipin. Samantala, mariing tinitigan ng leader ng beach gang si Vicar habang pilit inaalala kung saan niya ito nakita noon. Tahimik lamang na sinalubong ni Vicar ang kanyang tingin, bigla itong natauhan. Nakilala niya si Vicar bilang kilalang estudyante sa unang taon ng Cold Weapon Division ng akademya, dahil dito, agad na nagkaroon ng reaksyon ng mga sugatan at nakagapos na bihag sa kanyang harapan. Itinuro niya na pareho raw silang nagmula sa mababang antas ng lipunan, at matagal na niyang gustong makilala ang estudyanteng palaging laman ng usapan sa buong campus. Sa sandaling banggitin niya ang pangalan ni Vicar, agad siyang nakilala ng mga nakagapos na bihag bilang kanilang Panginoon at napasinghap sa hindi makapaniwalang gulat. Kalmadong nagtanong si Vicar kung sino ba ang nagpapakilalang pinuno na ito at kung ano talaga ang nangyayari sa dalampasigan. Ipinakilala naman ng lalaki ang sarili bilang si Dogma, isang 3 taong estudyanteng karaniwang mamamayan mula sa Cold Weapon Division at ang hindi mapag-aalinlanganang leader ng paksayo ng mga karaniwang tao sa loob ng Abyss. Hinila ni Dogma ang mga kadena at iginiit na hindi niya sila ginagapos dahil sa anumang baluktot na kasiyahan. Ayon sa kanya, ginagawa niya yun upang itanim sa kanila ang malupit na katotohanan ay ang agwat sa kanilang hanay. Ipinagyabang niyang sa walang batas na impyernong ito, ang mga mararangal ay mas mababa pa ang kalagayan kaysa sa mga aso at baboy. Sa pag-aakalang papanig si Vicar dahil pareho silang mga karaniwang tao, galit na inilabas ni Dogma ang lahat ng kanyang sama ng loob tungkol sa pagtrato sa kanya noon sa akademya. Naalala niya kung paano siya halos magpakamatay sa pagsisikap upang makapasok sa Colosso Academy, ngunit nauwi lamang siya bilang laruan ng mga mayayabang na maharlika. Sa loob ng 3 taon, paulit-ulit siyang pinahiya at kinaladkad na parang aso na may tali sa leeg, luhaan niyang inalala ang lahat ng kanyang kinimkim na galit. Ngunit sa loob ng Abyss, walang saysay ang katayuan sa lipunan, doon niya napagtanto na ito na ang kanyang pagkakataon upang makaganti. Sa bagong mundong ito, lakas at pagsisikap lamang ang batayan ng kapangyarihan, isang sistemang itinuturing niyang tunay na patas, hindi katulad sa labas ng mundo. Dahil dito, tinipon niya ang lahat ng inaapi na karaniwang mamamayan upang bumuo ng sarili niyang paksayon at piliting paluhurin ang mga maharlika, at tinawag niya itong isang commoner faction. Natural na siya ang naging leader dahil siya ang pinakamalakas sa grupo, pinatutunayan din ito ng kanyang mga estadistika, level 10 siya at nagtataglay ng nakatatakot na titulo na Human Slayer. Tahimik siyang sinuri ni Vicar, napansin niyang kahanga-hanga ang mga pangunahing kakayahan ni Dogma para sa isang estudyante, ngunit ang pagkakaroon ng titulong Human Slayer ay isang napakalaking babala. Hindi alam ni Dogma ang tunay na lakas ni Vicar kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang panghihikayat, kumbinsidong mauunawaan nito ang paghihirap ng mga karaniwang tao, pero maraming nangyari sa mga palapag sa itaas. Sa puntong yun, isa sa mga nakagapos na Baskerville triplets ang hindi napigil ang titigan ng masama ang mapagkunwaring leader. Napansin ni Dogma ang tingin yun at agad na nagalit, tinanong niya kung bakit biglang nagmamatapang ang bihag na maharlika bago niya ito sinipa ng buong lakas sa mukha. Dahil sa galit, tinadyakan pa niya ito sa tiyan sapagkat nagpapakitang gilas itong matapang sa harap ng isang estudyanteng hindi pa niya noon nakikilala. Patuloy niyang tinadyakan ng walang kalaban-labang binata habang ipinapaalala na ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay gumagapang ito sa lupa at nagmamakaawa para sa awa. Pagkatapos ay muling bumaling si Dogma kay Vicar, inanyayahan niya itong ilabas ang lahat ng kinikimkim na galit laban sa mga maharlika. Itinuro niya ang isa sa magkakapatid na Baskerville at nagbigay ng ultimatum, kung bubugbugin ni Vicar ang maharlikang ito na kapit pa rin sa kanyang pagmamataas, papayagan niya itong sumali sa paksayon ng mga karaniwang tao. Ngunit sa halip na sumunod sa maruming alok, tahimik na pinakawala ni Vicar ang kanyang pulang mana. Sa isang simpleng pagwasiwas ng kanyang kamay, nabasag niya ang mabibigat na kadena na nakagapos sa kanyang mga kapatid. Natigilan sa matinding pagkabigla si Dogma at ang kanyang mga tauhan. Habang pumipintig ang pulang aura ni Vicar, itinuon niya ang malamig na tingin kay Dogma. Habang humakbang siya sa pagitan nila, kalmado naman nagtanong si Dogma kung anong klaseng nakaawang palabas ang ginagawa nito. Diretsahan siyang pinagsabihan ni Vicar na ang ginagawa ni Dogma ay walang kinalaman sa tunay na paghihiganti. Pagkatapos ay tinanong niya ito ng direkta kung ang 3 Baskerville triplets bang ito mismo ang mga taong umapi sa kanya noon. Ibinunyag ni Vicar ang matinding pagkukunwari ni Dogma. Ipinaliwanag niyang ang pagpapahirap sa mga inosenteng tao dahil lamang sa sila ay maharlika ay ginagawa siyang kapareho ng mga taong kinamumuhian niya.
Tinawag niya ang di umano'y dakilang adhikain ni Dogma bilang isang mababa at maruming paraan lamang upang bigyang kasiyahan ang sarili nitong baluktot na ego, dahil dito, sumigaw si Dogma sa galit at pinatahimik siya. Iginiit niyang wala siyang pakialam kung bakit ipinagtatanggol ni Vicar ang mga ito, para sa kanya, pare-parehong basura ang lahat ng maharlika. Binalaan pa niya si Vicar na dahil pinili nitong kampihan ang mga ito, nasa maling panig na ito ngayon. Idineklara niyang isa na rin itong basura, kasabay nito, bumuo siya ng napakalaking umiikot na bolang apoy at ibinato ito ng diretsyo kay Vicar. Naging alerto naman ang apat sa paparating na pag-atake. Sumabog ang higanteng apoy sa matinding banggaan at nilamon ng nakakasilaw na pagsabog si Vicar at ang magkakapatid. Nagulat si Dogma, inaakalang naging abo na silang lahat. Nang mawala ang apoy, nakatayo pa rin si Vicar nang walang kahit kaunting pinsala matapos walang kahirap-hirap na harangin ang buong pag-atake upang protektahan ang kanyang mga kapatid. Malamig niyang tiningnan ng natigil ang si Dogma, sinabi niyang para sa isang taong nagsasabing kinamumuhian ang mga mapaniil na halimaw, naging katulad na rin ito ang mismong bagay na kanyang kinasusuklaman. Nang marinig ito, napakagat siya sa kanyang mga ngipin sa inis. Tuluyan nang nawala ng katinoan si Dogma at pinatahimik niya ito, na muli itong sumugod gamit ang bolang apoy. Ngunit gumalaw si Vicar na parang multo, madali niyang iniwasan ang pag-atake at iniwang nangangapa lamang sa hangin ang kanyang kalaban. Nabahala naman napatingin si Dogma sa kanya dahil sa kanyang bilis. Sinamantala niya ang pagkakataon, sinunggaban niya si Dogma sa ulo. Sa isang iglap, buong lakas niya itong inihagis gamit ang kanyang kamay. Malakas itong sumalpok sa puno ng abis bago tuluyang mawala ng malay na parang basahan sa paanan ng puno. Nang makita ng mga miyembro ng beach gang na natalo ang kanilang tila walang kapantay na lider sa iisang galaw lamang, naisip naman ng kanyang kasamahan na hindi nila kayang talunin ang katulad niya. Agad nilang ibinagsak ang kanilang mga sandata, napagtanto nilang wala silang kahit kititing na pag-asang manalo laban sa halimaw na ito. Sumigaw sila sa takot at nagtakbuhan, iniwan ang kanilang leader. Matapos malutas ang banta, napalingon si Vicar sa kanyang tatlong kapatid. Agad na lumuhad ang Baskerville triplets at nagpahayag ng matinding ginhawa dahil buhay pa ang kanilang Panginoon. Nang tanungin sila ni Vicar kung ayos lamang sila, agad silang tumayo at masiglang nagsabing kumpara sa brutal na pagsasanay ng pamilya Baskerville, wala lamang ang mga pasa at sugat na kanilang tinamo, hindi naman makapaniwala ang tatlo na nag-aalala ang kanilang Panginoon. Dumiretso si Vicar sa mahalagang usapan, nais niyang malaman kung anong klaseng sakuna ang nangyari sa mas matataas na palapag upang mahuli ng ganoon kadali ang mga mandirigmang tulad nila. Biglang naging seryoso ang mga mukha ng magkakapatid, nagpahayag naman ng isa na ipapaliwanag niya ito. Isa sa kanila ang lumapit at nagsimulang ipaliwanag ang malagim na katotohanan. Ayon sa kanya, nagsimula ang bangungot sa ikalawang palapag sa ilalim ng lupa sa panahon ng magulong Hellhound Survival Mission, nang biglang lusubi ng mga nakakatakot na demonyong halimaw ang plaza, halos lahat ng estudyante ay nagpanik at tumakas upang iligtas ang kanilang sarili. Bagamat pinahina ng sumpa ng tore ang lahat ng 100 beses, ang mga maharlikang estudyante pa rin ang humarap sa unahan upang bumili ng mahalagang oras para makatakas ang iba. Ngunit sa gitna ng desperadong laban para sa buhay, dumating si Dogma at ang kanyang tinatawag na paksayon ng mga karaniwang tao. Sa halip na tumulong laban sa mga halimaw, pinagtaksila nila ang mga nagtatanggol na maharlika, pinatay nila ang sarili nilang mga kaklase at ninakaw ang lahat ng pinaghirapan nitong stat candies. Sa pamamagitan ng pagtataksil, inangkin ng paksayon ni Dogma ang posisyon bilang pinakamalakas na grupo. Gayunpaman, binalaan ng triplet si Vicar na simula pa lamang yun, ang tunay na impyerno ay nagsimula lamang nang bumaba sila sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa.